humahantol sa kantahan. Laban, laban, laban! Tinitilian ng sambayanan. Paano kung isang araw ay bawian sila ng kasikatan? Ang dating gumigiling, ngayon naglilinis na lang ng dingding? Okay mo ako! Ay, wag! Ang laging glamorosa, ngayon makeup artist na lang ng bangkay. Ang dating artista, ngayon sa lamay na lang umi-eksena. At pati ang tenga ng kurimaw, pinagkakitaan pa. Makayanan kaya nila, laban o bawi ba? Ang hamon namin, laban-laban, sex bomb! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag sinabi nating sex bomb, halos lahat yata kaya nilang gawin. Sumayaw, kumanta, at pati pag-arte, pinasok nila. Pero paano kung makadipang kaniniwang trabaho ang ipagagawa sa kanila? O ika nga, mga odd jobs. Makayanan kaya nila? O bibigay sila? Yan ang malalaman natin dito sa Laban-Laban Sex Bomb Series ng Extra Challenge. Kung tawagin siya'y babaeng hita, pero charming at sweet-looking. Si Ate Jopay, mabait yan. Tapos pag may mga problema ako, sinasabi ko sa kanya, tapos papayuhan niya ako. Galing sa hirap ang pamilya ni Jopay, nagsusumikap ngayon ang dalaga na matulungan ang kanyang pamilya mula sa kanyang pagsasayaw at pagkanta. Mahirap pagiging sex bomb pero masaya. Halos siguro 24 hours yung trabaho namin. Ayon kay Jopay, lahat ng ito ay kanyang ginagawa para sa kanyang pamilya. Kasi mahal ko sila eh. Ayokong maghirap ulit or ayokong mahirapan sila. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral, nagpapasalamat si Jopay sa Diyos at sa kanyang mga kasamahan dahil sa magandang kapalaran na tinatamasa niya ngayon. Mahirap humanap ng trabaho lalo na stable ka. Mahiyain at tahimik naman daw itong si IZ, isa sa pinakamatagal na sa grupong sex bomb. Marami ang sa kanya'y nagka-crush dahil sa misteryoso niyang kagandahan. Moody yan kasi minsan parang bigla-bigla na lang siya, nananahimik na lang, pero tahimik talaga si Ate IZ. Unang naging miyembro ng Dance Focus si IZ, isa ring dance group sa Itbulaga. Pero dahil likas ang galing at talento sa pagsasayaw, inilipat at naging pioneer ng grupong Sex Bomb na nooy nag-uumpisa pa lamang. Mahirap lalo na yung mga puyatan. Yan, mahirap yan. Yung wala na talagang tulugan. Tsaka always on call. Ginagawa ko yung lahat para hindi ako masira sa mga tao. Show sa araw, show sa gabi. Meron pa silang soap opera na Daisy 7. Sina IZ at Jopay. Dalawa pa lang sila sa apat nating mga challengers. Madadaan kaya nila sa paggiling ang challenges na kanilang haharapin? Malakas naman yung loob ko eh. Kahit saang bagay. Kahit ano, kakayanin ko. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para malagpasan tong challenge na to. 12 years old pa lang si Ira ay laman na siya ng amateur dance contests. Wala siyang kamalay-malay na isang magandang pagkakataon pala ang naghihintay sa kanya. One time, nag-contest kami sa Parañaque. Judge si Ate Joy doon. Tapos ayun, nung nakita niya ako, nagsayo kasi kami doon, binigyan niya ang calling card. Nagbigay sa akin ng calling card. Tinanong akong gusto ko daw mag-sex bomb. Dito na nagsimula ang tagumpay na hanggang ngayon ay tinatamasa ni Ira bilang sex bomb dancer. Si Ira ang pinakamagaling gumiling sa grupo, kaya naman binansagan siyang dance floor diva ng sex bomb. Ang laking bagay na sa'yo nun eh, dahil sa sobrang paghihirap mo para sa grupo, nagkaroon ka ng name na ganito, diba? Na parang naging dance floor diva ka ng sex bomb.
Pero dahil ito na ang trabahong halos bumubuhay sa kanyang pamilya, sa bawat hataw ay hindi niya nakalilimutang ibalik sa kanilang mga tagahanga ang suportang ibinibigay ng mga ito sa grupo. Galingan mo kasi ikaw ang pambato namin dalawa. Ikaw lang ang nakuha kaya kaya mo yan. Huwag kang susuko. Kahit anong pakain sa iyo, kain lang. Laki ng bunganga mo. Hindi, kain lang. Kahit huwag kayong patulugin, okay lang. Nanonood tayo niyan, Sanay ka naman hindi natutulog talaga eh. Kita-kita tayo sa extra, extra. Katulad ni Ira, mahilig ding sumali sa mga contest si Yvette. Nag-champion ako sa Ikaw at Echo dito sa Itbulaga din. Tinawagan ako ni Ate Joy, bali para daw sa Ses Bomb Singers kasi magbubuo nga daw siya. So ayun, umuo kagad ako. Kung si Ira ang reyna sa gilingan, si Yvette naman sa biritan. Kaya tinawag siyang Sex Bomb Songbird. Masaya, Diyos ko. Di ba matawagin ko pa naman gano'n? Nakakatuwa. And songbird lang naman dito si Regine. Tulad ng ibang sex bomb, oras din para sa pamilya at sarili ang pinakamalaking nagbago sa buhay ni Yvette. Mainit kami ngayon sa tao, kumbaga. So, yung mga shows talagang sobrang dami. Minsan lang makapagpahinga, pero syempre, di ba, minsan lang naman dumating yung ganyang opportunity, kaya kahit mahirap, talagang ginagawa namin, kinakaya namin. Aminado rin si Yvette na malaki ang naitulong ng pagsali niya sa sex bomb sa pag-angat ng buhay ng kanyang pamilya. Sa financial, medyo umangat naman konti. Konti lang. Galingan mo kasi kailangan natin ng pera, lilibre mo kami ni Mama Wing. Galingan mo kasi. Tsaka, Kasi nawawalan ka na ng mga alahas mo eh. Oo. Kaya makabili ka ulit. Tsaka, galingan mo, kaya mo yan. Oo. We love you. Oo. Welcome sa Laban-Laban Sex Bomb Series ng Extra Challenge. Nandito kayo dahil sasaba kayo sa iba't ibang mga trabaho na ni sa hinagap di nyo akalaing gagawin. Meron tayong ambulance on standby kung sakasakaling may emergency. Ready na kayo? Ready, ready na! Ow! Kuya, saan pupunta? Bakit? Dahil mahilig kayo sa spaghetti pataas pababa, yan mismo ang gagawin ninyo ngayong araw na to. Maglilinis kayo ng mga bintana. Unang maglilinis ng salamin sina Jopay at IZ. Sasakay sila sa tinatawag na gondola para makakyat sa 15th floor ng building. Bibigyan sila ng 30 minutes para linisin ang salamin na tatapatan ng gondola. Ang may pinakamarami at pinakamalinis na salamin, magkakamit ng 50 points each. 5, 6, 9, 8. Nakakatakot. Kasi talagang may takot ako kasi doon lang sa mga sa Star City, yung mga ano doon, yung mga rides. Hindi nga ako sumasakay eh. Hindi ka ba nalulula? Hindi naman po masyado. Pero siguro pag nasa taas, ewan ko lang. Parehong first time ng dalawa na umakyat ang building sakay ng gondola. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha. Hindi biro ang trabahong kanilang gagawin. Nakakalula ang taas ng building. Konting hangin lang ay pwede nang umuga ang kanilang kinatatayuan. Maghapong di bumababa ang karaniwang window cleaners at inaabot ng 2 buwan o higit pa para malinis ang isang buong building. Nung una, pag-akyat, nakakalula. Pero nung nag-ano na kami, naglilinis, tawanan kami ng tawan. Ako kasi gusto ko satisfied talaga, malinis talaga eh. Inisip ko na safe ako. Yun lang ang nasa isip ko. Na hindi naman siguro nila ako ipapahamak. Ganyan ako maglinis ng salamin sa bahay. Kasi 6 ang salamin doon. Dapat pala hindi pa tutuyuin. Para madaling ano yun. Kailangan, una, sabon, marami. Tapos kailangan isang ganun lang. Sino ng mga sinabi niya.
Ang bigat ang dinadala mo. Naantok na kami, tagal nyo. Ops, Jopay at Izzy, ubos ng oras. Finished or not finished, kailangan nyo na bumaba. Kala namin napakadali lang kasi linisin mo lang naman eh. Pero nung kami na doon sa kalagayan nila, buhay mo pala yung nakataya. Meron ba kayo natutunan doon sa nakita ninyo? Meron! Ano? Ayun, mamaya na lang. Basta, subukan namin. Oo, kaya namin yan. Nakapapalan kayo? Syempre. Kasi ngayon lang kami papanig sa ganyang kataas na hindi sa elevator eh. Ngayon naman ay turn na nila Yvette at Ira para linisin ang salamin ng GMA Network Center building. I'm nervous. Naku, magawa kaya nina Yvette at Ira ang challenge na ito kayong mayroong fear of heights sila. May fear of heights ka ba? Opo, sobra. Yung maglakad ka lang nga sa daan na dati, maglalakad lang kami sa may tulay, yung ilog. Pag medyo madikit lang ako doon, sobrang takot na takot ako. Parang basta, nakakatakot po. Ako rin may takot, hindi ko lang sinasabi. Sa umpisa ay balot ng nerbiyos at kaba sina Yvette at Ira, kaya naman pilit nilang nilalabanan ng takot. Oh, I'm nervous. My hands is wet. Okay, sex bomb, Yvette and Ira, linisin na ang salamin. At tandaan, 30 minutos lang ang nakalaan. Oy, pwede. Ang galing niyo pala maglinis ng salamin, ha? Bukod sa paggini ng spaghetti, pababa at pataas. Nagulantang rin ang mga empleyado ng GMA nang makita nila ang sex bomb as glass cleaners. Nakakilig! Sige, Ira and Yvette, kuskos, unas at linis to the max lang habang may oras pa. Sanay lang kami din sa kwarto, pag yung konting dumi ng bahay, linis. Pero Ira, ang sabi namin, linisin ang salamin, hindi untog ang sarili. Kaya mo yun! Sakit yun ah! Hindi mo kaya yun! Hirap na nga ako eh. Okay. Hindi ko na may galaw yung braso ko. Sakit. Naipit yung ulo ko! Parin, sakit na tuhod ko. Okay lang po, at least nakalagpas na kami sa una. Alam ko mas mahirap yung susunod. Alam ko mapahirapan nyo kami. Ngayon, oras na para husgahan ang nilinis ng sex bomb. Actually, yung pinagpasihan ko rito, yung dalawa execution at saka yung cleanliness, yung amount ng nalinis nila. Yung napansin ko sa Team A, parang isa lang yung nakita kong magandang execution. Yung isa, parang time pressure siya eh. Kaya medyo nagmamadali, kaya yung execution niya hindi maganda. So sa Team B, pareho silang magandang execution. Ayun. Sa cleanliness naman, since yung Team B pareho magandang execution, mas marami silang mas maganda yung nilinis sila kaysa sa Team A. So ang nanalo dito ay yung Team B. Abangan bukas ang sex bomb, susubukin ang tatag sa pangolekta ng basura. At wag niyong palalampasin dahil ang mga sex bomb girls magme-makeup ng malamig na bangkay. Naku, patay. Kaya nila. Makeup na. Simula pa lamang po yan mga kaibigan na makapagsubok namin para kina sex bomb Yvette, Ira, Jopay at Izzy. At mukhang nalulula na sila sa makahabol namin sa kanila. Bukas abangan ninyo dahil matutunghayan natin ang kanilang galing sa waste management.
O sa simpleng salita, ang paghakot ng nabubulok na basura sakay-sakay ng isang garbage truck. Dahil dito sa Extra Extra, kahit sino pwede maging bida. Kaya kung sa tingin nyo kaya nyo ang aming hamon, huwag na palalapasin ang pagkakataon. Ako po ang inyong kapuso, Paolo Pejones, at ito ang Laban-Laban Sex Bomb Series ng Extra Challenge.